at Mendoza. Magandang araw po, Ate Abby. Ako nga po pala si Belen, 25 anyos, at kasalukuyang nakatira dito sa bayan ng Capiz. Makabago na ang panahon ngayon, kaya di ko akalain na may aswang pa palang nabubuhay. Akala ko dati mga kwentong panakot lang ng magulang ang mga aswang, hanggang sa ako na mismo ang nakatuklas nito. Taong 2019 nun, at kasalukuyang mag-aantay na lang ng ilang oras para salubungin ang Pasko, nang masaksihan ko sa unang pagkakataon ang ginawang handaan ng aking kamag-anak. Kinagawian ko ng mag-ikot-ikot kapag may okasyon, lalo na kapag Pasko, dahil gusto ko makitingin ng mga inihahanda nila. Pero hindi ko inaasahan na nakakakilabot pala ang aking matutuklasan. Pumunta ako sa bahay ng tiyahin kong si Tia Lucita. Mag-isa lang kasi ito, walang anak at hindi rin nakapag-asawa. Kaya naaawa ko dahil mag-isa lang itong namumuhay at malayo pa sa amin. Kaya kahit medyo may kalayuan ito sa lugar namin, ay pumunta pa rin ako para bumati ng maligayang Pasko. Magtatakip silim na nun, kaya nagmamadali na ako para makarating sa bahay ng aking tiyahin. Pero hindi pa man din ako nakakalapit sa bahay ng tiyahin ko, ay may naamoy na akong masangsang at mabaho na animoy may mga patay na hayop. Kinakabahan na ako ng mga sandaling iyon, dahil baka kung ano ang nangyari sa aking tiyahin. Dahan-dahan akong lumapit sa bahay ni Tia Lucita. Nasusuka na ako noon dahil habang papalapit ako ay mas tumatapang ang nakakasulasok na amoy. Hanggang sa nasilip ko sa maliit na siwang sa bintana ang loob ng bahay ng tiyahin ko. Nakita mismo ng aking mga mata ang mga nakatiwangwang na patay na hayop sa lamesa nito. Ang iba ay inuuod na. Malamang ay matagal na rin itong patay. Natatakot ako na may halong pagtataka kung bakit may ganoon sa bahay ng aking tiyahin. Di nagtagal ay biglang nagbukas ang pintuan ng tiyahin ko. Tanaw na tanaw ko mula sa maliit na siwang sa bintana ang bitbit ng aking tiyahin galing sa labas ng bahay. May dala itong patay na kambing. Inalapag niya ito sa lamesa at biglang winarak ang tiyan nito at sinimulan niyang kainin ang hilaw na mga lamang loob ng kambing. Nagulat ako sa ginawa ng tiyahin ko. Di ko akalain na may kaanak pala akong aswang. Dahil sa takot na nararamdaman ko, ay bigla akong nakalikha ng ingay na siyang dahilan para mapansin ako ng tiyahin ko. Nataranta ako nang lumingon ito sa bintana kung saan ako nakapwesto. Kaya dali-dali akong tumakbo. Ngunit hindi pa man din ako nakakalayo, ay bigla akong nakasalubong ang tiyahin ko. Nagkalat pa ang dugo ng hayop sa bibig nito at sa suot nitong damit. Sobrang natataranta at takot na takot ako nang makita ko siya sa harapan ko. Wala itong emosyon na pinakita sa akin, pero pansin kong nakilala niya ako. Kaya siguro ay hindi ako nito ginalaw at sinaktan. Kaya dali-dali akong tumakbo palayo dito. Sobrang takot ko nung mga sandaling iyon. Hindi ko akalain na makakasaksi ako ng ganoong pangyayari sa mismong kamag-anak ko pa.
bigla akong napagtanto na ayun na siguro ang Noche Buena ng aswang kong tiyahin.